magpapalusot lang naman po, di ba? Eh kung ganito yung rule, ang sasabihin lang naman, papalitan lang naman ng tawag doon sa imbis na commentator, imbis na reporter or news anchor, tatawaging commentator. What's the question? Yes, Mr. Chair, you mentioned earlier, upon prodding by one of our colleagues here, regarding the production of Mr. Celis, the video that was posted in that issue. And the defense that you posited was that you have no hand on that because it is not free TV. Is that correct, Mr. Chair? My statement, if I may recall correctly, Mr. Chair, is insofar as violation of the franchise with respect to free TV, whether it's radio or television, we have not violated any transmission procedures. Mr. Chair, so you're mentioning transmission procedure to highlight the fact that you have not violated the suspension order, correct? Yeah. That is the crux of your Suspension statement. and CDO, The suspension and the CDO, you're talking about, you are relying on YouTube to go around the issue of the suspension order. But the question, Mr. Chair, is that when it comes to production, is it not a shared it's not even shared. It is the responsibility of SMNI under their franchise. Because as you mentioned, there's no separate corporation for production. yes. So whether or not it is aired, I understand, Mr. Chair, honestly, that tama po yung sinasabi niya. Because it is through YouTube, there is no transgression of the cease and desist order. But regarding the sections 4 and 7 on the substance of the production, it is something that has been skirted all day long, Mr. Chair. Kasi po tinatanong, Medyo matagal na nung huli nating hearing. Ang naging issue po natin kay Caselis ay ang kanyang refusal to reveal to us yung kanyang source of information. At dahil nga doon, nagkaroon tayo ng napakaraming problema, no? At dahil din doon, ang isa sa mga nakuha po natin na documents ay yung kanilang manual. At in fairness naman, nakapag-produce naman sila ng manual. At nakita po natin doon na merong very specific guidelines kapag merong source na revealing the source may threaten or cause harm to the source. At kung pwede ko pong i-share sa inyo, ganito po ang naka-indicate sa manual. Correspondents and reporters should not hide their source of a news story unless revealing it may threaten or cause harm to the source or lead to a halt in the flow of information to the correspondent. In such cases, the source should be revealed to the highest editorial authority, who should decide whether or not to broadcast the story and take responsibility for airing it. When airing it, it is sufficient to say SSMC, SMNI was informed that, etc., etc. So, ang tanong po natin is, ginawa po ba ito ni Caselis? So, unang tanong, at that point in time, sino po yung highest editorial authority? Anong petsa po? Kailan po niya sinabihan itong highest editorial authority? Ano po ang ginawa ni highest editorial authority doon sa information na yan? Ano po ang naging advice ni highest editorial authority kay Caselis? Yes, Mr. Chair, yung binasa po ni Congresswoman is for correspondents and reporters. Please take note po na si Ka Eric is not a correspondent nor a reporter, he's a commentator of program po. So yung pong kanyang ginawa sa live broadcast, nevertheless, ay dumaan po siya ng investigation and like we said earlier, nagkaroon po siya ng 10-day suspension from Okay, ano yung kaibahan ng correspondence and a commentator? At Mr. Chair, ibig sabihin po nun just because iba ang tawag sa akin, hindi ako correspondent, hindi ako news anchor, ibig sabihin nun, mas mababa ang standards na ma-apply sa akin. Yun bang ibig sabihin nun? Diba? So paki-explain po, una, ano po ang pagkakaiba? Anong tawag sa kanya ulit? commentators po Commentator. sila. Anong pagkakaiba ng commentator sa correspondent or news anchor? That's the first question. Pangalawa, ano ngayon ang standards applicable to commentator? Wala po akong nakitang separate standards para sa commentator. In a situation katulad nito, at
the fact na naisulat dito ang gagawin kapag may ganitong sitwasyon, ibig sabihin nun, anticipated ninyo na nangyayari ito all the time. Kaya nga maganda, di ba, Mr. Chair, na nakalinaw anong gagawin kasi anticipated. Ibig sabihin nun, anticipated din na mangyayari ito sa mga, ano tawag sa kanila? Commentator. So sa unang tanong po, pagkakaiba ng commentator sa correspondent? Mr. Chair. Ang unang tanong po, ang mga commentators po, ang mga news correspondents at mga news writers, sila po ay Anchor po. news writers o news reporters po ang nakasulat ay nagre-report, dumadaan po sa mga editors, lahat ng kanilang isinusulat bago po ito lumabas sa TV, whereas ang mga commentators po, ang kanilang mga topics ang aming nakikita kung ano ang kanilang pag-uusapan, ngunit ang nangyayari po na kanilang sinasabi sa live broadcast ay hindi po namin lahat masasala. At kaya Okay. po nangyari na after po ng live ay dumaan po ng proseso ng investigasyon si Ka Eric, subalit ito po ay na preempt na rin po ng investigation dito sa Kongreso, but nevertheless ito po ay nagpatuloy at siya po ay dumaan sa 10-day suspension. Hindi po ibig sabihin na hindi po siya dumaan sa proseso ng pagdidisiplina. Sa makatuwid, kung ikaw ay commentator, hindi ka napapaloob sa kahit na anong authority. Kahit na ano, pwede mong sabihan, Mr. Chair. Ganun ang intindi ko po sa sinasabi ninyo. Kasi kapag correspondent ka or news anchor, ikaw ay merong nire-reportan na editorial authority at merong rules. Kapag commentator ka, there's no such thing. So ang ibig sabihin nun, pag malasin ka at nag-intervene ang Kongreso, saka ka lang paparusahan. So, can you imagine, Mr. Chair? Ang hirap naman, di ba? Napupunta sa atin ang burden ng ganitong sitwasyon, di ba? Na hindi naman yata pwede yan, di ba? So, tama ba na walang standards para sa commentator? Mr. Chair, can I answer the Honorable Kimbo? Yes. Mr. Chairman, ang nire-refer po kasi doon sa binasa nyo kanina, doon po sa staff ng News and Public Affairs Department, no? Reporters, correspondents. With respect to anchors or talents, sila po ay subject pa rin sa provisions which are provided in their separate contracts. Yung pagdisiplina, halimbawa may violation sila sa franchise. Abay, siyempre, kinakailangan dumaan sila sa pagdisiplina. Kaya nga nagkaroon ng investigasyon. Hindi nangangahulugan na hindi po sila subject to disciplinary action, Mr. Chair. Mr. Sonsa, with pagay ko, hindi man ho natin pwedeng hingin lahat ng mga kontrata ng lahat ng mga talents ninyo. Pero pagay ko, I think they're all airing under one program, under one network. So I'm pretty sure that everybody toes the line with one set of rules. Na yun yung hindi ko maintindihan by all of a sudden. Di pag ganun pala, pag meron kang titirahin, tawagin mo ng commentator para iwas pusoy na lang ang SMNI or any network for that nature. Hindi ho pwede. You know, you cannot hide under that like yung mga disclaimer. Parang sabi na pag ang isang network, kunyari, Channel 7, eh may disclaimer kami dyan kaya hindi pwedeng habulin MTRCB ang sasabihin ito. Hindi naman ho pwede yun. Diba? I mean, you know, you cannot hide under this. And somehow, we cannot also, it's hard to comprehend. Yung siya sabi ni Congresswoman Kimbo na how can you have a different set of rules sa commentator at saka sa news reporters? Parang ang baba naman ang tingin natin sa mga commentator. Pag ganyan ho ang gawin ho niya. Hindi, Kasi ho, ang gagawin nyo, libre zone ang gagawin nila. Gawin nyo na kung anong gusto nyo gawin dahil hindi naman kayo covered ng manual. Eh, ba't pa kayo nagpakita ng manual? Ang pinag-uusapan si Ka Eric. Tapos nagbigay kayo ng manual na ito yung proseso namin. Tapos now you tell us, it does not refer to Ka Eric. Pwede ba yun? Eh, di ba, yun yung basihan ng usapan, yung kaya nga humingi ho ng manual. Mabuti ho maging klaro naman po tayo. Opo. Klaro naman po. Opo. Hindi po Hindi po ako sanay kayo sa kalakaran sa industriya. Mas mabigat ho ang pagdisiplina sa talent and anchor kaysa doon sa mga regular correspondent, reporters, writers. Doon ho sa mga nagtrabaho sa industriya, naintindihan po nila yun. Kasi ang talent at immediately pwedeng tanggalin niyo sila sa trabaho sa kontrata nila eh.
Oh. Hindi katulad sa ano, dadahan mo talaga sa proseso ay- kasi hindi kaya nga po, kaya ako tinutuwid. Meron po kayong rules pagdating po sa reporter, pero pag correspondence, pero pagdating sa commentators, wala. Kasi lang kakasabi lang ako kanina ng operations, which, tapos binigyan nyo ng 10-day suspension. Bakit nyo binigyan ng 10-day suspension? Wala naman pala siyang hindi pala siya cover dun sa manual nyo. I mean, it does not make sense. And that's what Congressman Dasso was saying earlier. Na, the more you have to be very careful kasi you're now kind of contradicting each other. No? So mag-ingat lang po tayo dun sa mga kasi syempre we would like to discuss this and we're trying to understand how you operate, no? And the Honorable Timbo, who has attended all the hearings of this committee, has always been fair in her assessment and has always been objective in her questions. So the Honorable Kimbo, you still have the floor, if you still have any. Well, actually, Mr. Chair, gusto ko po sana magtanong dito tungkol sa kanilang code of ethics. Pero sa totoo lang po, walang gana na po, di ba? Kasi magpapalusot lang naman po, di ba? Kung ganito yung rule, ang sasabihin lang naman, papalitan lang naman ng tawag dun sa imbis na commentator, imbis na reporter or news anchor, tatawaging commentator. Hindi naman pala code of ethics ito kung hindi cheat code. Wag na lang po. Thank you.